Ito po ay tinatawag na kambal na bato umo. Napakaganda po dito pang protection, pangkalahatan, protection sa kulam, sa mga masasamang elemento at palipad hangin. Yan po, proteksyon at pangontra sa mga chismosa, pangsumpa sa mga marites. Napakainam po nito ang protection. Tinalian ko na lang po ng itim na sinulid para pang kalming na lang. Bato umo po yan na itim. Nakuha, hindi ko po nakuha ko nung pagsisid ko dun sa dagat. Siya po yung nakuha ko. Napakaganda po niyan. Walang halong yan langis. Pag may bertol, pag ganyan may tumutusok po na parang karayong, buhay po siya. Hindi po gawa ng tao yan, gawa ng Panginoon yan mula sa inang kalikasan. Pangontra sa mga sumbalik sa mga masasamang nilalang o kaya sa mga sumusumpa sa iyo, ibabalik niya ang binitawan ng kapwa-tao na sa iyo dapat ay tatama, ibabalik sa kanyang pamilya. Ang po tinatawag na kambal na bato umo. Yan, napakaganda po niya. Dalawa po yan. Ito, mayroon pa po isa niyan. Ito po yung isa, bilog na bilog. Pag inilapag mo po ito sa suka, kala mo nagpiprito ka ng sa mantika. Ayan. Sa karagatan mo matatagpuan ang ganito. Kung ipagkakaloob sa iyo ng inang kalikasan, makakuha ka ng ganito. Pero kung hindi naman, mahihirapan ka. Tinatawag po ito na bugna. Kapag bukas ang ikatlong mong mata, ang sinasabi na ikatlong pandama, chakra. Yan po. Mainam po ito na pangontra sa mga masasamang elemento, impacto, maging sa kulang, pangontra dito. Pwede mo rin ito ibabad sa tubig, tapos ang pinagbabaran ay pwedeng inamin. Pwede rin ipainom sa may lagnat, may sakit, pandipin sa pangkalahatan po. Iwas disgrasya. Kung sino man po ang nagnanais ng ganito, kung mayroon kayo ng ganito, ingatan nyo. Napakahalaga po ng ganitong bagay. Kasi ito ay likha ng Diyos at hindi likha ng tao. Yan. Ang likha ng Diyos ay makapangyarihan. Lagi natin tatandaan niya. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ikukumpara sa atin ng mga tao. Tayo ng mga tao, halimbawa tayo, anak ng ating magulang. Ang magulang natin ang may likha sa atin. Ang magulang natin ang may gawa sa atin. Pero ang nagbigay ng buhay sa atin, buhay at hininga, ay ang Panginoon. Yan ang sinasabi. Ginawa tayo ng ating mga magulang sa kanilang laman at dugo. Pero binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Kapag ang kalooban ng Diyos ang maganap, napakalaking biyaya nun. Sapagkat kung mayroon ka may isang bagay na naisil, hindi magaganap ang sarili mong kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Yan po yun. Kung pagdating naman sa may mga karamdaman, halimbawa, napakadami mong pera, pag hindi naman kalooban ng Diyos na pagalingin ka, hindi ka talaga gagaling. Pero kapag kalooban ng Diyos na gumaling ka, kahit wala kang pera, gagaling ka. Depende yun sa nakasulat o nakasaad sa propesiya, sa banal na aklat ng buhay. Kung ang kasalanan natin ay mabigat, tapos ang dumapo sa atin na karamdaman ay mahirap pagalingin, matagal bago gumaling. Pero kung ang kasalanan natin ay magaan, ang karamdaman natin ay agad-agad aalis sa ating katawan. Agad-agad tayong gagaling.
lagi po natin sana tatandaan na ang Panginoon ang lahat ng may akda ng narito sa ibabaw ng sanlibutan. Buhay natin, katawan, spiritual at physical, pag-aari ng Diyos yan. Hindi mo pwedeng sabihin na bukas may magagawa ka na maganda o mabuti, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano mangyayari bukas o ano magaganap bukas. Tatandaan po sana natin na ang Panginoon ay siya lagi ang nangunguna. Hindi maaaring manguna ang sarili nating kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon na lahat tayo pantay-pantay. Ang iba, nagre-reklamo sa mga bagay na natatanggap nila o sa mga pagkakataon na sila'y nahihirapan. Hindi nila alam na mapalad pa rin sila. Sapagkat sila'y ngay walang sapat na pera, mayroon man pero konti. Pero ang kalusugan nila ay kumpleto. Samantalang yung maraming pera, naka-wheelchair, nakahiga sa kama, mayroong kotse, wala namang paa. Mayroong magagarang bahay, pero siya naman ay nakaratay lang sa kama. Anong silbi noon? Hindi ba? Mas mabuti pa na kaunti lang ang pera mo pero wala kang sakit. Wala kang nararamdaman sa loob ng katawan mo. Malaya kang nakakagalaw. Diba? Kaysa sa marami kang pera, marami kang sapatos, pero wala ka namang paa. Diba? Marami kang pera, marami kang pambili ng pagkain, pero hindi mo naman magawa na kumain dahil nakasuwero ka. Diba? Ang pagkain na nilalagay sa katawan mo ay dumadaan na lamang sa ilong mo. Napakahirap po ang bagay na yun. Makapangyarihan ang Diyos. Lahat kaya niya. Walang imposible sa Kanya. Lagi po sana natin tatandaan na ang lahat ay sa Diyos. Kung ang kalooban ng Diyos ang maganap sa atin, lahat ay malalampasan natin. Ano mang pagsubok, magagawa natin lampasan basta mayroon tayong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Napakaganda po nito ng mga bertod ng kalikasan. Tingnan niyo. Ano mo'y dila ng pating. Ayan. Napakakinis po nito. Tinatawag yata ito na black diamond. Ayan. Pero pag idinikit mo po yan sa magnet, ay talaga naman kapit na kapit ang magnet yan. Pero po kung magnet dito, ito po maliit na magnet naman. Ayan. Ayan. Diamond. Hindi lang siya may angat, gawa ng malaki talaga siya. Ayan, pero ito naman na siya, nahahatak siya. Nakatagaligid dyan. Okay. Palagi natin tatandaan na ang Diyos ay makapangyarihan higit sa lahat. Siya ay banal. Walang makakapantay sa kapangyarihan ng Diyos.